Hindi ko na po maintindihan ang aking sarili dahil sa tuwing kasama ko ang aking asawa ay parang gusto kong umuwi sa amin para makasama ang mama at mga kapatid ko dahil nangungulila ako sa kanila. Pero sa tuwing umuwi naman ako sa amin ay nangungulila naman ako sa aking asawa. Ano po kaya ang dapat kong gawin dahil hindi ko po kayang malayo kahit isa sa kanila? Tawagin niyo na lang po akong Chelsea. Magsisimula po ang kwento ko kung paano ako namulat sa kahirapan. Second year high school si Chelsea nang magpasya siya na magtrabaho para kahit papano ay makatulong sa kanyang pamilya. Ang tatay niya ay isang karpintero, nagtatrabaho sa malayong lugar pero imbis na tulungan sila ay nagbuhay binata. Sobrang hirap na naging buhay nila noon. Ang ginagawa nilang paraan ay bumibili sila ng 20 pesos na bagoong alamang para lutuin at yun na ang uulamin nila sa loob ng isang linggo. Maswerteng araw ng maituturing kapag sila ay nakakain na ng sardinas o noodles. Sa napakamura niya ding edad ay naranasan niyang mangahoy at mag-alaga ng kalabaw. Tumutulong din siya sa pag-aani ng palay. Pero lahat ng trabahong yun ay bukal sa kalooban niyang ginagawa dahil kahit papano ay mababawasan ng trabaho ng kanyang mama. Dumaan pa ang napakaraming taon at tuloy pa rin si Chelsea sa pagtatrabaho habang nag-aaral. Masukan din siya bilang waitress, katulong at tagatinda sa school ng kantin. Hanggang sa dumating ang araw na nakatapos na ng pag-aaral si Chelsea, siya po ay nakapagtrabaho na rin. Bumalik na rin ang kanilang tatay kaya kahit papano ay dalawa na silang nagpo-provide para sa kanilang pamilya. Napakaraming taon ang ginugol ni Chelsea para matulungan ang kanyang pamilya pero sa tuwing nalalasing ang kanyang papa ay wala siyang ginawa kundi sumbatan si Chelsea. Madalas ding ireto si Chelsea ng kanyang ama sa mga kainuman nito kaya lalong nagpatindi ng kanyang galit. Taong 2022 nang makatanggap ng balita ang mama ni Chelsea na hiring daw sa company ng kanyang tita sa Maynila. Hinikayat siya ng kanyang mama na lumipat na ng trabaho sa call center sa Maynila dahil mas malaki ang kanyang sasahurin. Masakit man sa kanyang kalooban na malayo sa kanyang pamilya pero kailangan dahil sa kagustuhan niya ring mapalayo sa kanyang ama ay pumayag si Chelsea. Agad-agad siyang bumiyahe papunta ng Maynila at sa kabutihang palad ay natanggap naman sa call center si Chelsea. Naging masaya ang kanyang buhay sa Maynila dahil nakalayo na siya sa kanyang tatay pero hindi niya maiwasan na mangulila sa kanyang mga kapatid at sa kanyang mama. Hanggang sa nakilala niya ang kanyang asawa ngayon na tawagin na lang nating Ron. Simula ng araw na nakilala niya si Ron ay nagbago ang kanyang pananaw. Ninais niya na makapiling si Ron. 21 years old na mga panahon na to si Chelsea at 20 naman si Ron. Naging masaya ang kanilang pagsasama. Nag-resign si Chelsea sa kanyang trabaho at sumama siya sa bahay ni Ron sa Cavite. Kaya sobra na lang ang naging galit kay Chelsea ng kanyang mga magulang dahil sobrang angga niya daw nag-asawa at kailangan pa siya ng kanyang sariling pamilya. Masakit para kay Chelsea ang mamili pero pinili niya si Ron. Si Ron na rin ang nagtatrabaho para sa kanilang dalawa kaya ang akala ni Chelsea ay magiging masaya na ang kanyang buhay pero hindi pa rin pala. Mababait naman ang mga magulang ni Ron pero hindi maiwasan na siya ay mapuno sa tuwing sila ay napagsasabihan. Ay likas kay Chelsea ang pagiging mahiyain at hindi palakibo kaya nararanasan niyang hindi lumabas ng kwarto kapag wala doon si Ron. Hindi niya magawang kumain, uminom o pumunta man lang sa CR, bumagsak ang kanyang katawan dahil sa sobrang gutom. Minsan kapag tinawag siya ng kanyang biyenan para lumabas ng kwarto at kumain ay doon lang siya nakakakain. Hanggang sa dumating ang araw na si Chelsea po ay nagbuntis, hindi nila ito agad ipinaalam sa kanilang mga magulang. Sobra siyang nahirapan dahil sa gutom, uhaw at sabayan pa ng paglilihi dahil kumakain lang siya sa tuwing kasama niya si Ron. Hanggang sa isang araw ay kinausap sila ng mga magulang ni Ron na pinabubukod na sila ng bahay. At ng mga panahon na yon ay pilit siyang pinauuwi ng kanyang mama sa kanilang probinsya kaya nagdesisyon si Chelsea na bumalik na lang sa kanila. Pinili na lang nila ni Ron na malayo muna sa isa't isa kaya silang dalawa ay naghiwalay muna. Pero isa pala itong napakalaking maling desisyon dahil simula nang umuwi si Chelsea sa bahay nila ay palagi na lang siyang malungkot at gusto niyang mapag-isa. Naaawa na lang siya sa kanyang sarili sa tuwing nakikita niya ang kanyang mukha sa salamin na ikukumpara niya ito sa itsura niya ngayon sa itsura niya noon. Lumala ang depression ni Chelsea, dumagdag pa ang palagi nilang pag-aaway ni Ron at ng kanyang ama. Hanggang sa hindi niya nakinaya kaya uminom siya ng Dolox at noong mga oras na yon ay nakalimutan niyang may buhay sa kanyang sinapupunan. Agad naman itong nalaman ni Ron kaya pinuntahan siya agad, nawalan siya ng boses at nanlabo ang kanyang paningin. Sa mga oras na yon ang tanging dalangin lang ni Chelsea ay sana mapatawad siya ng Panginoon at ng kanyang anak. Mabuti na lang at naisugod siya agad sa ospital, nakabitan siya ng oxygen at sa kabutihang palad ay nakaligtas silang mag-ina. Isinama na siya ni Ron sa bahay nila at nagpa siya na doon na muna siya hanggang siya ay makapanganak. Sa tuwing nalalayo po ako sa aking pamilya ay nakakaramdam po ako ng lungkot, hindi po ito alam ng aking asawa. Nalulungkot ako sa tuwing iisipin ko na hindi ko makakasama ang nanay ko at ang nakababata kong kapatid. Pero nalulungkot din po ako kapag hindi ko kasama ang aking asawa, hindi ko na po maintindihan ang aking sarili. Hindi ko po talaga kaya ang malayo kahit isa sa kanila, hindi ko na po maintindihan ang sarili ko. Ano po ba ang dapat kong gawin? Maraming salamat po. Hanggang dito na lang, Ate Charis. At dahil dyan, hindi po ako eksperto, pero sa tingin ko lang naman baka meron kang separation anxiety. Yun kasi yung mga tao na hindi nila talaga kayang malayo sa mga mahal
nila sa buhay. At possible talaga na mas lumala pa siya dahil buntis ka. Alam naman natin kung ano yung mga takbo ng hormones natin pag tayo ay preggy. Kaya siguro ang maipapayo ko lang sa'yo, baka pwede mong i-open yung tungkol dito sa iyong asawa na si Ron. Kasi kung hindi niya malalaman yung pinagdadaanan mo, hindi ka talaga niya matutulungan. Malay natin, di ba, pag nalaman ni Ron kung gaano ka kalungkot kapag nalalayo ka sa iyong pamilya, baka tulungan kanyang gumawa ng paraan. Pero syempre, ang higit na makakatulong sa sarili mo ay walang iba kundi ikaw din. Mas maganda rin na magpa-check up ka sa mga professional para mabigyan kanila ng tamang advice. At kasabay naman nun ay tulungan mo rin yung sarili mo, libangin mo yung isip mo sa ibang bagay lalo na kapag nakapanganak ka na. Dahil dapat healthy ka para mas healthy ang baby niyong dalawa. Kaya para sa mga gustong sumulat, dito lang po yan sa ating Facebook page na Say Carp. Huwag kalimutan mag-follow para updated ka everyday. Kaya yun lang. Like and share para alam mo kung ano namin bukas. Bye-bye!